Dahil isang ama na gustong iligtas sa kapahamakan ng kanyang anak na si BP Sara Duterte, kahit pa mismo siya ay nasa kulungan sa dahig. Dito nyo malalaman na si Tatay Digong ay hindi niya iniintindi ang sarili niya, bagpos iniintindi pa din niya no, itong kanyang anak na talagang worried siya na ma-impeach sa Senado. No? Ito na mga kababayan, no? Grabe. Talagang bumuhos ang luha mga kababayan dyan sa may campaign rally sa Duterte and PDP Laban sa may Quezon City. At makikita natin mga bayan na talagang nagulat ang lahat at talagang napaiyak. No? Ang dami pong napaluha dahil sa isang anak, no? Yung anak na nangungulila sa kanyang ama. Ito po ay si Ma'am Kitty Duterte mga kababayan na talagang sumabak na po no, sa entablado para ipanawagan na iboto natin ang Duterte kasama ng kanyang ina na si Ma'am Hanilet Abansenya. So nakita natin mga bayan, no, talagang ang buong Pilipino talagang nanumbalik no, itong pagkalungkot no, dahil sa sinabi ni Ma'am Kitty Duterte na gikidnap or ninakaw nila ang kanyang ama. So ito po yung hinagpis ng isang anak na talagang nangungulila, lalong-lalo na napakalapit po, no? At talagang napakamahal niya po ng kanyang ama itong si Kitty Duterte mga kababayan. So dito natin makikita na ang suporta ng sambayan ng Pilipino, itong mga maka-Duterte, ay talagang unti-unti na pong nagsisink in sa kanila kung bakit, no? Kailangan natin iboto ang Duterte sa Senado, no? Ito'y talagang pakiusap ni Tatay Digong, no? Pabiro pa nga niyang sinabi, no, kay Ma'am Hanilet na sabihin mo sa mamayang Pilipino, nakalimutan niyo na ako kung hindi niyo iboto ang Duterte. Bakit? No? Dahil isang ama na gustong iligtas sa kapahamakan ng kanyang anak na si BP Sara Duterte, kahit pa mismo siya ay nasa kulungan sa dahig. Dito nyo malalaman na si Tatay Digong ay hindi niya iniintindi ang sarili niya, bagpos iniintindi pa din niya no, itong kanyang anak na talagang worried siya na ma-impeach sa Senado. No? Dahil ang administrasyon ngayon, ang gusto nilang sirain ang mga Duterte, at dahil nga ito ay sumusunod sa yapak ni Tatay Digong, abay talagang wawalisin nila at bibigyan nila ng dumi itong track record ni Ma'am BP Sara Duterte para ma-impeach at hindi na makatakbo sa taong 2028 presidential election. Yan po ang kailangan natin ipaglaban mga kababayan. Dahil ang ginagawa ngayon ng administrasyon talagang diinan itong kampanya ng PDP Laban. No? Nagsimula yan, gusto nga nila na sila na lang ang magkampanya. Kaya siguro pinadala nila si Tatay Digong, kinidnap nila, dala nila sa dahig. Kasi ang akala ng kalaban, itong akansya ng bagong Pilipinas, hihina, no? Itong PDP Laban or Duterte. Pero hindi po nangyari kasi bagkos ang mga kababayan nating Pilipino ay mas lalo pong naiintindihan na ngayon na kailangan nating iboto ang Duterte sa Senado dahil sila ang tunay, no, na may malasakit at magsalba kay Ma'am BP Sara Duterte sa impeachment na nakaambad diyan sa Senado, sa gobernong ito. Kaya mga kabayan, uulit-ulitin ko, no? Si Bato lang po ang suot ko ngayon na t-shirt, pero iboto natin ang Duterte. Kung ikaw ay nag-alinlangan or meron kang isa na senador, dalawa, tatlo na ayaw mong iboto at sasabihin mong hindi mo sila gusto, abay, ang tawag dyan, hindi ka po maka-Duterte. Kasi ang maka-Duterte, naiintindihan mo kung ano yung panawagan ni Tatay Digong. This time po, ito na po yung pagkakataon na yun na makabawi man lang tayo kay Tatay Digong. Kailangan natin isuporta, iboto, solido, vote straight Duterte sa darating na Mayo 12. Yan po ang kailangan ng bansa. Yan po ang kailangan natin para magkaroon tayo ng solidong senador dyan sa loob ng Senado. Ang Kongreso nga napuno ng buhaya. Kailangan natin ng solidong senador para malagpasan natin lahat ito at mabago ulit ang bansang Pilipinas patungo sa 2028 no, presidential election. O eto na po mga kabayan papakita natin sa inyo video clips na kung saan nagsasalita itong si
Ma'am Kitty Duterte at nagpahayag ng kanyang saloobin. Makikita niyo talaga mga bayan na yung hinagpis nyo, yung dalamhati ng isang bunsong anak ni Tatay Digong, ngayon nakita natin na nagpalabas na po ng kanyang saloobin sa harap mismo ng napakaraming tao dyan sa Quezon City sa PDP Laban Duterte Campaign Rally. O eto na po mga kabayan, ipapasilip ko lang sa inyo. No? Uulitin ko, wag na tayo mag-alinlangan. Wag ka nang mag-what if o whatever sa isang politiko dyan sa kandidato natin sa PDP Laban. Ang kailangan natin ngayon, ang boto mo, dapat siguradong Duterte. Yan po ang isecure natin. Maraming salamat. O eto na po yung video, mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP Laban Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan na nagpakita o walay undang na paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wami Nino Biaye. Kamo ang nagapakasog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag natin kalimutan ang bilin ni Tatay